Dear Miss Callie, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alma. 45 years old na. Isang byuda at may isang anak na nag-aaral na ng kolehiyo sa Maynila. 6 na taon na rin akong byuda mula nung mawala ang asawa ko. At mula noon, ako na lamang ang nagsusumikap para mapalaki at mapag-aral ang anak ko. Nagtatrabaho ako at kahit papaano malaki naman ang sahod. Pero lagi akong pagod pag uwi dahil ako pa rin ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Minsan, sinabi ng kapatid kong si Cora na, Alma, bakit hindi ka lang kumuha ng mauutusan o boy kahit tagalinis o tagaigib lang ng tubig? Hindi mo na kaya lahat ng mag-isa oh. Noong una, tumatanggi pa ako. Pakiramdam ko kasi kaya ko pa. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na rin ang bigat ng trabaho at responsibilidad. Hanggang isang araw, nagpresenta si Cora na magdadala siya ng kakilala niya mula sa baryo nila. Dumating isang hapon ni si Cardo. 25 ang edad. Matangkad at medyo maitim. Halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Mabait naman at marunong rumispeto. Magandang araw po, Ma'am Alma. Ako po si Cardo. Sabi po ni Ate Cora, baka kailangan niyo raw po ng kasakasama dito. Napatingin ako sa kanya. Nakasando siya noon. Maitim ang balat na bumagay naman sa kanya. Hindi siya ganun kagwapo pero malakas ang dating. Hindi siya mukhang pasaway. May dala siyang isang bag lang. Pinapasok ko siya at inilibot sa bahay. Hindi naman ganun kalaki ang bahay. May 3 kwarto at makaluma na rin ang disenyo. Tahimik si Cardo sa unang mga araw. Gigising siya ng maaga, magwawalis sa bakuran, mag-iigib ng tubig, at kung ano-ano pang trabahong inuutos ko. Pag uwi ko galing sa trabaho, malinis na ang paligid. Nakaayos na ang mga gamit. At minsan nakahanda na rin ng tubig sa kusina. Kaya naman laking ginhawa ko mula nang dumating sa bahay si Cardo. Napansin ko rin na hindi siya mareklamo kahit na anong ipagawa ko. Isang hapon noon, nadaanan ko siya sa may bodega. Nag-aayos ng sirang upuan na matagal ko na sanang balak itapon. Cardo, bakit mo pa inaayos yan? Luma na yan ah. Sayang naman ho ma'am. Pwede pa naman. Konting ayos lang to at konting pako. Anya. Napangiti ako. Noon ko naisip na matagal na rin pala akong walang kasama sa bahay na may ganitong inisyatiba. Hindi ko rin alam, pero parang gumaan bigla ang pakiramdam ko na may ibang presensya na sa bahay. Naisip ko, iba talaga kapag may lalaki ka ring nakakasama. Isang umaga, sabay kaming kumakain. Tahimik lamang siya hanggang bigla siyang nagtanong. Ma'am Alma, matagal na ho ba kayong byuda? Natigilan pa ako. Hindi ko kasi inakalang magtatanong siya ng mga personal sa buhay ko. Tumango naman ako at ngumiti. Oo, matagal-tagal na rin, sabi ko. Di, matagal na rin ho pala kayong nag-iisa dito. Yung anak niyo ho, hindi niyo ho nakakasama dito? Tanong pa niya. Minsan, kapag bakasyon niya, umuwi naman siya. Ngumiti si Cardo. At sa ngiti niyang yun, may naramdaman akong hindi ko maipaliwanag. Simula noon, naging mas magaan ang loob ko sa kanya. Isang hapon, ako na ang nag-igib ng tubig mula sa poso. Bigla siyang lumapit at kinuha yun mula sa kamay ko. Ako na ho dyan, mabigat yan. Dapat ho tinatawag niyo ko kahit na may ginagawa ako. Sabi niya. Nagtagpo ang mga mata namin. Sandali lamang yun, pero para bang humaba ang oras. May kakaibang init akong naramdaman. Agad din niyang iniwas ang tingin at ipinagpatuloy ang pagbuhat.
Mula noon, naging mas sensitibo ako sa kilos niya. Tuwing makikita ko siyang pawisan na habang nagbubungkal sa bakuran o nakayuko habang nag-aayos ng sirang gamit, may kumikiliti sa puso ko. Para bang may matagal nang natutulog na damdamin na muling gumigising. Tuwing tagaktak ang pawis niya at wala siyang pangtaas, natutulala ako miskalye habang pinagmamasdan siya ng lihim. Isang Sabado, maaga pa lang noon, bumuhos na ang ulan. Wala akong pasok kaya naglinis-linis ako sa loob. Si Cardo naman ay nasa labas, nag-aayos ng mga pinatong na yero para hindi tangay ng hangin. Nabasa siya ng ulan at nang pumasok sa kusina ay halos basa na ang katawan niya. Cardo, magpalit ka na muna ng damit. Mamaya magkasakit ka pa niyan. Mahirap na. Naubusan na ho ako ng damit eh. Nilaban ko kasi lahat kahapon. Sabi niya. Napalunok ako. Puro pambabae pa naman ang akin. Kaya kinuha ko na lang ang lumang t-shirt ng asawa ko na matagal lang nakatago sa aparador. Ito, isuot mo muna. Maayos yan. Kinuha niya yun na parang nag-aalangan. Pagbalik niya mula sa banyo, suot na niya yung puting t-shirt na medyo maluwag pa sa kanya. Napansin kong bumagay palalo yun sa kanya at saglit akong natigilan. Para bang may kakaibang larawan akong nakita. Isang batang lalaking pumalit sa dating presensya ng asawa ko sa bahay. Pagkatapos ng hapong yun, parang may nabago sa akin. Hindi ko na lang siya tinitingnan bilang simpleng boy na nirekomenda ng kapatid ko. Sa bawat ngiti niya, sa bawat pag-alalay at sa bawat simpleng salita, nararamdaman kong may kakaibang sigla na bumabalik sa buhay ko. At sa sarili ko lang, inaamin kong natatakot ako. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko, pero sa tuwing nakikita ko si Cardo, hindi ko mapigilang magtanong, bakit parang unti-unti, hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Pagkalipas ng ilang linggo, nasanay na ako kay Cardo. Para bang naging bahagi na siya ng bahay at ang buhay ko. Kapag umuwi ako galing sa trabaho, nandyan siya palagi. Nag-aayos ng bakuran, kung minsan nagdidilig ng halaman, o minsan naman ay nakatambay lang. Tahimik siyang kasama, pero yung katahimikan niya ay may dalang aliw. Hindi na rin ako gaya ng dati. Na pag-uwi ko, puro katahimikan lang ang sasalubong. Ngayon, may gumagalaw, may nag-aasikaso. Isang umaga ng linggo. Nagdesisyon akong maligo bago maglaba. Nakalimutan kong nag-iigib pala si Cardo sa likod bahay. Nung matapos ako at lumabas ng banyo, nakatapis lang ako noon ng tuwalya. Pagbukas ng pinto, bigla akong napatigil. Nandun si Cardo. May hawak pang timba ng tubig. Nanlaki ang mga mata niya. Parang hindi siya makagalaw. At ako man ay natigilan. Namula ang mukha ko na para bang dalaga pa. Nung makita ko siyang, pinasadahan ako ng tingin. Ay ma'am, pasensya na ho. Agad niyang sambit, sabay umiwas ng tingin. Mabilis naman akong umalis papasok ng kwarto. Hiyang-hiya at kabadong-kabado. Pero habang nagbibihis ako, ramdam na ramdam ko pa rin ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang kuryente sa mga mata ni Cardo nang makita niya ako sa ganoong ayos. Simula noon, may nabago. Kapag magkausap kami, parang mas madalas na siyang umiiwas ng tingin. Kapag inuutusan ko siya, mabilis siyang tumutugon, pero parang may kaba sa bawat kilos niya. Ako naman, ramdam ko na tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, may kung anong init na dumadaloy sa akin. Minsan nga habang naguhugas ako ng pinggan, pumasok siya, buhat-buhat ang isang sako ng bigas. Napansin kong nakatitig siya sandali bago muling umiwas. Hindi ko na rin alam kung ako ba ang nag-iisip lang
O talagang may nagbabago na rin sa kanya? Isang gabing nawala ng kuryente sa barangay. Kaya ilaw ng kandila lang ang meron sa bahay. Nasa sala kami. At habang hinihintay ang balik ng kuryente, nagkukwento si Cardo tungkol sa buhay niya. Alam niyo ho ba, Ma'am Alma, maaga po akong namulat sa hirap. Wala akong kinalakihang magulang. Bata pa lang ako, pero kung ano-ano na pong trabaho ang pinapasok ko. Construction, kargador, paminsan-minsan nagbabasura din ako. Pero alam niyo dito, pakiramdam ko parang may pamilya ako. Parang gumaan ang buhay ko. Tahimik akong nakikinig sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero nadadala ako sa bawat sinasabi niya. Nakita ko kung paano siya nagsusumikap. Kung paano kumikislap ang mata niya habang nagsasalita. At kung paano niya rin pinipigilan ang emosyon niya. Cardo, mahina akong tugon. Dito, pamilya ka. Pamilya kita. Hindi ka na iba sa akin. Alam mo, ang tagal-tagal ko na rin mag-isa dito. Pero mula nung dumating ka, nabuhay yung bahay. Hindi nga lang yung bahay. Pati ako ay nagkaroon ng sigla. Nagtagpo ang aming mga mata. Wala kaming sinasabi, pero parang may mensaheng hindi na kailangan ng mga salita. Isang umaga, bago ako pumasok sa trabaho, nagmamadali akong magbihis. Nakasuot ako ng office blouse pero hindi ko pa naayos yung palda. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Cardo na nagwawalis sa may sala. Napatigil siya at napatingin sa akin. Kitang-kita ko sa mukha niyang pagkagulat. At parang hindi niya alam kung saan ibabaling ang paningin. Cardo, paayos naman yung kortina sa may bintana ko ha. Masyado nang nakalawit eh. Oo po ma'am. Sagot niya ng mabilis. Pero nanatili pa rin ang pamumula ng kanyang mukha. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Kung gusto mo, Ate Alma na lang. Lumipas ang mga araw, mas naging natural ang pag-uusap naming dalawa. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin habang abala ko sa kusina. Kapag nagtatagpo ang mga mata namin, agad siyang umiiwas. At iniiba ang direksyon ng paningin. Ako naman, pilit kong kinukubli ang nararamdaman ko. Sa isip ko, malito. Bata pa siya. Ano na lang ang iisipin ng iba. Pero sa puso ko, hindi ko maiwasang kiligin sa mga simpleng kilos niya. Isang gabing pagod na pagod ako sa trabaho. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Cardo sa may balkonahe. Nakaupo at nakahilig sa dingding. Ate Alma, kumain na po ba kayo? Naghanda po ako dito. Napangiti ako. Hindi ko akalaing mag-iisip siyang magluto para sa amin. Sabay kaming dalawang kumain. At sa gitna ng hapunan, napapatitig ako sa kanya. Sa panin ko, Miss Callie, gumagawa po ang binata. Pagkatapos namin kumain, ako nang naghugas ng plato. Lumapit siya para tumulong pero nagtagpo na naman ang aming mga mata. Saglit lamang iyon pero pakiramdam ko parang napahabang oras. Hindi na ako nakapagsalita. Siya man ay hindi na rin kumibo. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Isang damdamin na matagal ko nang tinatago mula nang mawala ang asawa ko. At ngayong muling nabubuhay, hindi ko alam kung paano ko haharapin. Bata siya. Malaki ang agwat ng edad namin. Hindi ko alam kung paano pa ako makakaiwas. Pagod na pagod ako nung araw na yon. Daming papeles na inasikaso. Puro habol sa deadline, tapos may meeting pa bago umuwi. Pagdating ko ng bahay, halos gusto ko nang mahiga at matulog. Pagpasok ko sa may sala, nadatnan ko si Cardo. Nakaputing sando siya at pawis na pawis. Halatang galing sa mabibigat na gawain sa bakuran. Napatingin siya agad nung makita akong dumating. Andiyan na pala kayo. Gusto niyo hubang maghanda na ako ng pagkain? Mamaya na.
Gusto ko lang munang magpahinga. Ang bigat-bigat ng katawan ko eh. Sagot ko sa may bagsak ng katawan sa may sofa. Umupo ako at hinilot ang balikat ko. Napansin yata ni Cardo na nahihirapan ako, kaya't lumapit siya na may halong pag-aalangan. Ma'am, baka gusto niyo po na masahe ko muna yung likod niyo. Marunong naman po ako kahit papaano. Napatingin ako sa kanya. Saglit pa akong nagdalawang isip, pero dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam ko, napabuntong hininga ako at tumango. Sige Cardo, kahit saglit lang. Salamat. Umupo siya sa may likod ko at marahang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ko. Sa unang pagkakadikit pa lang ng balat niya sa akin, nakaramdam na ako ng init na hindi ko maipaliwanag. Banayad lang ang gawa niya dahil parang nag-aalangan. Pero habang tumatagal, mas nagkakaroon ng kumpiyansa. Ramdam ko ang init ng palad ni Cardo sa likod ko. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko hanggang sa hindi ko namamalayan na napapapikit na ako. Dito po mamo, masyado kayong naninigas dito sa may balikat. Laging stress siguro kayo. Oo Cardo, trabaho kasi. Tapos uwi ng bahay, ako pa lahat. Kaya nakakapagod. Huminto siya sandali. Tapos nagpatuloy. Nakaramdam ako ng ginhawa. Napatahimik kami pareho. Tanging tunog lamang ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Sa bawat haplos niya sa balikat at bato ko, may kakaibang init akong nararamdaman. Hindi lang dahil sa ginagawa niya, kundi dahil sa presensya niya sa likuran ko. Pagkaraan ng ilang minuto, medyo bumaba ang kamay niya sa aking braso. Hindi siya nagsasalita pero naramdaman ko ang pag-aalangan niya. Hindi ko naman siya pinigilan. Sa halip, nanatili lang akong nakapikit. Nung magbukas ako ng mata, lumingon ako sa kanya saglit at nagtagpo ang aming mga mata. Nandoon ang kaba, pero nananabik ako. Salamat Cardo, marunong ka pala eh. Mahina akong sabi. Ngumiti siya, pero baka sa mukha ang pagkailang. Salamat po pero pasensya naman mukhang sumobra po yata ako. Hindi, ayos lang. Ang tagal ko nang hindi nararanasan na may nag-aalaga sa akin. Sa sinabi kong yun, natigilan siya. Para bang may gustong sabihin pero hindi masabi. Nagpatuloy siya ulit, pero mas banayad. Ako naman, pakiramdam ko ay may bumabalot. Nakakaibang init na sa pagitan naming dalawa. Parang unti-unting nabubuo ang lihim na hindi dapat. Pero hindi rin namin kayang pigilan. Nung matapos siya, bahagya akong lumingon at muling nagtagpo ang mga mata namin. Ang lapit naming dalawa sa isa't isa at para bang may humihila sa amin. Saglit kong naramdaman ang kanyang kamay na parang nag-aalangan kung hahawiin ba ang buko na nakalawit sa balikat ko. Hindi ko siya pinigilan. Ma'am, mahina niyang sabi na halos pabulong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, Miss Callie. Pero hindi ko siya tinabig. Doon nagsimula ang sandaling hindi na namin makakalimutan. Unti-unting nagdikit ang aming labi. Sa umpisa'y marahan hanggang sa lumalim. Napahawak ako sa kanya hanggang sa hinatak ko ng kamay niya papunta sa aking silid. Pabilis naming kinalas ang suot ng isa't isa. At muli, sa matagal na panahon, nasabik ako ng husto hanggang sa tuluyan ng may naganap sa aming dalawa. Halos paulit-ulit. Napapapikit ako ng husto sa tindi ng tinatamasa hanggang sa tuluyan kaming makontento. At nung matapos ang gabing yun, pareho kaming natahimik. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak-hawak pa ang kumot at umiiwas ng tingin sa kanya. Si Cardo naman ay nakayuko lang. Halatang nabigla din. Habang nakahiga na ako nung gabing yun, paulit-ulit kong tinatanong yung sarili ko. Bakit ko nga ba hinayaan? At ano na ang kahihinatnan nito? Pero kasabay ng takot, hindi ko rin maikakaila. May bahagi sa akin na muling nabuhay.
Isang bahagi na matagal nang natutulog mula nung mawala ang asawa ko. At ang lahat ng iyon, nagsimula lang mula nung dumating ang trabahador ko, na ngayon ay unti-unti nang sumasakop sa puso ko. Kinabukasan, parang naiilang si Cardo. Pagbaba ko mula sa kwarto, abala na siya sa pagwawalis ng bakuran. Hindi niya ako matingnan ng diretsyo. Ako man, hindi ko alam kung paano sisimulan ang usapan. "Cardo, kumain ka na ba?" tanong ko. "Opo, Ate Alma. Nag-iinit na rin po ako ng kape para sa inyo." Mabilis siyang nag-abot ng tasa at agad bumalik sa ginagawa niya. Halatang naiilang, pero sa kabila ng distansya, ramdam kong nahihiya lamang siya sa akin. Lumipas pa ang mga araw, at kahit anong iwas namin ni Cardo, bumabalik pa rin kami sa parehong sitwasyon. Minsan habang naglalaba ako, bigla siyang susulpot para tumulong magbuhat ng mabibigat na timba. Magtatama ang kamay namin at saglit lang pero may dumadaloy na kuryente. Sa gabi, madalas kaming magkakatinginan ni Cardo sa sala. Minsan saglit lang akong tatabi sa kanya. Sapat na yon para maramdaman naming dalawa na may namamagitan pa rin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko ulit malilimutan. Pagod ulit ako noon galing sa trabaho at humiga sa sofa. Napansin ako ni Cardo at agad lumapit. "Ma'am Alma, gusto niyo po ba na imasahe ko ulit kayo para gumaan-gaan ang pakiramdam niyo?" tanong niya. Hindi na ako nag-atubili. Tumango ako at humarap ng bahagya. Umupo siya sa likod ko. Paglingon ko, naroon na naman ang mga mata niyang puno ng kaba at pananabik. Hindi na kami nakapagsalita. Para bang kusang gumalaw ang lahat. At muli, tinahak namin ang bawal na landas. "Gumaan na hubang pakiramdam niyo?" tanong niya. Medyo," sabi ko. "Kung ganoon, may alam po ko na mas lalong magpapagaan ang nararamdaman niyo. Yun ay kung papayag kayo ulit," sabi niya. Napatigil ako. Bigla akong kinabahan. Alam kong dun din naman nahantong ang lahat. Pero ibang kaba pa rin ang nararamdaman ko. Gumiti ako. "Sige. Kung gusto mo," sabi ko na hindi na nagpakipot pa. Siya nang humilas sa kamay ko at dinala ko sa silid ko. At doon, muling may naganap sa amin. Saksi ang kwarto kung paano ko napasaya ni Cardo. Ang trabahador ko lang dapat, na ngayon ay iba na ang trabaho. Mabilis lumipas ang oras, at pagkatapos ay hingal na hingal kami. Lumipas ang mga linggo at paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Tuwing gabi at tahimik na ang lahat. May mga oras na hindi na namin mapigilang magtagpo at muling mahuhulog sa tukso. Pero kahit paulit-ulit, laging may takot. Takot na baka may makakita. Takot na baka malaman ng iba. At higit sa lahat, takot na baka isang araw, mawala si Cardo sa akin at iwan niya ako. Minsan tinanong ko siya habang nasa kusina kami. "Cardo, ayos lang ba sa'yo na may nangyayari sa atin? Matanda ako sa'yo. Halos kalahati ang agwat ng edad nating dalawa." "Ma'am Alma, huwag mo na akong tawaging ma'am." "Alma," sabi niya, "importante ka sa akin. Hindi ko po ito naramdaman sa iba." Tumahimik ako. Hindi ko kinaya yung titig niya, kaya umiwas ako. Nung nakahiga na ako, hindi ako mapakali. Ang iniisip ko hanggang kailan naman namin ito maitatago? At hanggang saan naman ako dadalhin ng damdamin kong to? Bilang ina at bilang byuda, alam kong may hangganan dapat ang lahat. Pero sa bawat araw-araw kasi na nakakasama ko si Cardo, lalo kong nararamdaman na hindi ko na kayang mawala pa siya. Lumipas ang mga buwan mula nung magsimula ang lihim naming ugnayan ni Cardo. Sa umpisa, may pag-aalangan pa, pero habang tumatagal, lalo na kami nahuhulog sa parehong bitag ng damdamin. At sa bawat araw na may nangyayari sa amin, pakiramdam ko'y buhay na buhay akong muli.
Para bang biglang bumalik ang sigla ng buhay ko na nawala mula nang mamatay ang mister ko. Hindi kami nag-uusap ni Cardo tungkol sa relasyon namin. Pero sa kilos naming dalawa, ramdam ko, mahalaga na rin ako sa kanya. Isang gabi, habang nasa kusina kami at nag-aayos ng plato, bigla siyang nagsalita. Alma, kung sakaling tumagal to, hindi niyo po ba ako pagsisisihan? Natigilan ako. Tingnan ko siya at nakita ko ang mga mata niyang punong-puno ng kaba. Cardo, hindi ako magsisisi. Ang tanong lang, hanggang kailan mo ako kayang panindigan? Hanggang kailan mo kayang panindigan ang ganitong sitwasyon? Hindi siya sumagot. Pero nakita ko sa mga mata niya, handa siyang manatili kahit mahirap. Isang araw, may narinig akong bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay. Habang papasok ako, may dalawang ginang na nag-uusap. Tungkol yata sa amin ni Cardo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Agad akong pumasok. Kinakabahan ako. Paano kung kumalat? Paano kung may makarating sa anak ko? Nung gabing yun, kinausap ko si Cardo. Marami na ako naririnig na chismis. Baka may nakakapansin na sa kilos natin. Alma, kung gusto mo, aalis na lang ako. Ayokong mapahiya ka o masaktan ang anak mo. Napatigil ako. Doon ko naramdaman yung kirot. Kaya ko ba talagang pakawalan siya? Habang nakaupo kami sa may sala, hindi ko napigilang magsalita. Hindi ko alam kung mali o tama to. Pero sigurado ako, Cardo, hindi ko kayang mawala ka. Ikaw yung dahilan kung bakit gumagaan yung araw ko. Tahimik lamang siya pero nakita kong nangingilid ang luha sa mga mata niya. Alma, matagal ko nang nararamdaman to. Kahit nung una pinipigilan ko. Pero sa araw-araw nakasama kita. Araw-araw akong nahuhulog sa'yo. At doon, pareho naming tinanggap ang katotohanan. Hindi na ito basta tukso o pisikal lang. Sa kabila ng lahat, kailangan pa rin naming magpasya. Cardo, kung ipagpapatuloy natin to, kailangan nating maging handa. Hindi madali, baka maraming humusga. Handa ako, Alma. Basta kasama kita. Kahit anong trabaho, kahit saan mo ko dalhin, susunod ako. Naluha ako. Sa edad niyang 25, ramdam kong seryoso siya. At sa edad kong 45, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Simula noon, naging mas maingat kami. Sa harap ng mga kapitbahay, normal lahat, trabahador at amo. Pero sa likod ng lahat, may lihim kaming pinangangalagaan. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ang relasyon namin ni Cardo. Marahil, maraming darating na pagsubok. Marahil isang araw, mapipilitin kaming harapin lahat. Pero sa ngayon, sapat na ang alam kong hindi na ako nag-iisa. Nasa tabi ko, may isang tao na handang manatili. Hindi lang bilang boy, kundi bilang taong nagbibigay muli ng buhay sa puso kong matagal nang natutulog. At kung darating ang araw na kailangan kong pumili kung ipagpapatuloy o tatapusin ko to, pipiliin kong ipaglaban siya. Dahil minsan lang dumating ang isang Cardo sa buhay ng isang tulad kong matagal ng uhaw sa pag-aalaga at pagmamahal. Hanggang dito na lamang po, Miss Kali, ang aking istorya. At sana'y nag-enjoy po kayo.